Gandang umaga po. Ito lang pang last live natin this morning ay pag-usapan natin si Arnel Ignacio. Inakusahan siya ng Department of Migrant Workers Secretary na si Hans Kakdak na siya daw ay nag-corrupt sa pagbibili ng lupa na 6,000 plus square meters sa halaga ng 1.4 billion pesos. At ang pera na ay nanggaling, yung mga 60% nun ay nanggaling daw uh, sa national budget natin. Pero sinabi niya, nanggaling daw yun sa 2.6 billion na budget para sa OFW trust fund o whatever it is. Pero kung gano'n ang ibig sabihin po ay i-convert daw ni Arnel Ignacio yung pera mula sa budget na iba yung nakaspecify sa batas na purpose at kinonvert niya sa purpose na pagbili ng lupa para patayuan ng halfway house. So para naman halfway house na yan para titirhan ng mga OFW bago sila lumipad papuntang ibang bansa. Pwede silang tumira doon na mas mura, mas baka libre pa nga eh. Kasi kung doon sila tumira sa mga private houses ng kanilang mga recruiter ay malaki pang gastos nila at nagbubunuin. At kinukuha sa kanila yon ng recruiter ang budget, ang gastos nila habang nag-stay sila sa Manila, sa Metro Manila, bago sila nakalapad papuntang abroad. At kung babalik naman sila galing abroad, pwede silang tumira doon ng pansamantala bago sila uwi sa kani-kanilang probinsya. So, yung project nito, ang inaakusahan ni Hans Kakdak na si Arnel Ignacio lang lahat gumawa nito at hindi nagpaalam sa board ng UWA. Imposible naman yan. Hans Kakdak, you are making an accusation. Abogado ka, alam mo na hindi pwede ilabas ng land bank ang pera na 1.4 billion kung walang utos ang, kagaya mo, sabi mo, national government ang budget sa General Appropriations Act. Eh di hindi ilalabas hindi pa, ang maglalabas lamang ang pera ng land bank kung may pirma ng Department of Budget and Management at meron sa tinatag na SARO, tinatawag na Special Allotment Release Order at saka NCA, Notice of Cash Allocation. Eh kung wala yon, hindi may release ni Arnel Ignacio pera para ibayad doon sa may-ari ng pinagbilang lupa. Ngayon, ang nagbabayad naman ay land bank. Hindi naman ang land bank manager ay hindi naman magpapalabas ng pera kung hindi proper ang procedure sa pagpautos sa cheque. So ngayon, naguguluhan ako dito sa ginawa ni Kuan. Baka naman may ebidensya siya, pero ang problema ko lang, hinahamon ko na siya na magpalabas siya ng ebidensya. Huwag siya kara-karaka mag-akusa. Kasi ang akusasyon niya ay puro lamang drawing. Sa ngayon, puro lang sa kanyang bibig nang galing na nilustay ata ni Arnel Ignacio yung pera. Paano mo patunayan? Asan ang ebidensya mo? Alam mo naman na hindi pwedeng ilabas ang pera na hindi pipirma na hindi walang approval ng UWA board. Chairman ka ng UWA board, hindi mo alam yan. Huwag ka muna magkwento ng kwento. Maniniwala kami sa iyo, Mr. Hans Kakdak, kung kayang-kayang palabasin ni Arnel Ignacio ang pera galing sa land bank na kahit walang utos walang pagpayag o resolution galing sa UWA board. Alalahanin mo, hindi si Arnel ang may hawak ng pera. Ang may hawak ng pera yung land bank at makapagpalabas lang ng pera mula sa land bank ay cheque. Na cheque ay dadaan sa ruta yan, accountant, auditor, internal auditor ninyo at titingnan kung merong valid ba na utos na para ilabas ang pera para ibayad. Ang guluhan ang bayan sa iyo. Klaro mo, baka inosente ka naman sa iyong akusasyon, ay we give you the benefit of the doubt. Nung last week, 6 days ago, nag-vlog na ako, hinanapan kita, asa ng ebidensya mo, Mr. Hans Kakdak. Hanggang ngayon, kwento ka lang ng kwento. Unfair naman sa tao niya na inakusahan mo. I am not defending Arnel just for the purpose of defending him o di kaya kung ano man ang purpose. I'm defending him for the purpose of straightening out the facts that it is unfair to accuse without evidence. Nagkwento ka lang ng kwento, wala kang ebidensya pinakita.
Asa ng ano, asa ng tinasabi mo deed of absolute sale na pinirma ni Arnel Ignacio. Tapos, pagpirma ng deed of absolute sale, hindi pa mabibigay ang pera dyan. Ang may-ari na pinagbilan na hindi naman pipirmahin kung hindi matanggap ang pera sa bayan yan, kaliwaan yan. At ang may-ari ng lupa na pinagbilan ay hindi po papayag na basta-basta pipirma na lang na madadamay siya sa kaso. Ayaw naman kahit sinong tao na makulong. Kailangan siguruhan yan. So, hahanapan ng nagbebenta ng lupa si Arnel Ignacio ng authority ng UWA na para tatanggapin nila yung alok na pagbibili. O ito yung ipakita ko lang siguro kasi ayaw ko nang ma-copyright strike ako. Siguro ipakita ko lang yung ano sa aking cellphone. I-upload ko sana eh. Ito. Hello, magandang umaga po. Ito, dali lang. Saan ba yun? So, ito ang... Ano nagawa yan is because it was secretly done. Despite, as I said, there were many opportunities and safeguards thrown along the way. Ibig sabihin, paano nagawa daw ni Arnel Ignacio na secretly done? Sagutin mo! Una sinabi ko na hindi niya pwedeng gagawin yan dahil hindi po ilalabas ng land bank ang pera kung walang authority na manggaling sa UWA board. Ang gustong palabasin na kayang-kaya ni Arnel palabasin ang lahat ng pera na siya lang, all by himself. O yan, pakinggan ulit. Yung sinasabi na conversion could very well have been taken in the April meeting that we had where we discussed the whole budget. We discussed the whole budget April of last year. And that could have been a genuine opportunity to present this matter. The OWA administrator handles two funds. One is the trust fund owned by the OFWs. Two is the fund coming from the General Appropriations Act or Congress. What the former administration did was to convert this 2.6 billion of the emergency repatriation fund into capital outlay for land acquisition purposes. That too should have gone through the board. Okay ha, stop ka. Mr. Hans Kakdak, you are talking about juggling of funds. Bawal po sa konstitusyon na gagawin ni Arnel yan. Na yung pundo na nakalaan sa repatriation ay ililipat niya na siya lang. Ang presidente ng Pilipinas lamang po ang makapaggawa niya na ililipat niya. Tandaan mo yan. Kasi executive yan, part ng executive. Hindi pwede na nakalaan na ang pundo para sa repatriation na kukunin ni Arnel all by himself. Kailangan niya magpaalam pa sa presidente. At hindi i-release ng land bank ang pera kung walang full authority kasi ang land bank po na depositary ng Pilipinas, ng government, ng ahensya natin, ay alam naman nila ang batas. Ilalabas lang nila, ayaw nilang madadamay sila sa usapin sa krimen, sa korupsyon. Kaya hahanapan nila sigurado si Arnel ng pruweba na may utos si Ferdinand Marcos Jr. na inililipat niya na ang pundo, part ng pundo para pambili ng lupa. Ang tinatawag niya capital outlay, pambili ng lupa na gagamitin. Yan ang tinatawag na capital outlay. Pag bumili ang opisina ng mga gamit na gagamitin, capital outlay ang tawag dyan. So, sabi ni Hans Kakdak, yung pundo na 2.6 billion ay para yun sa repatriation. Kung may mga problema ng mga OFW na may gera, gaya sa Israel, palilipa rin sila, gagamitin ang repatriation fund. Pero ito sinasabi niya, imbis na gagamitin dyan ang sobrang pera o may sobrang man o wala, ginamit doon ni Arnel Ignacio para sa pambili ng lupa. Hoy! Hans Kakdak, you are telling the Filipinos, you are fooling the Filipinos. That cannot be done. Only the President of the Republic can say na gagamitin niya sa ibang pakay. Next, asan ang mga pruweba mo? Ulit, tatanong ako, asan ang pruweba mo na ginawa yan? Nabilib naman ako sa iyo, Mr. Kakdak. You have straddled three administration. Sa panahon ni Noynoy, inupo ka dyan sa POAA. Ang galing mo.
Panahon naman ni Digong, andyan ka pa rin. Ginawa kang UWA administrator. Tapos, panahon naman ni BBM, ginawa kang USEC ni Totsopli sa Department of Migrant Workers. At iniwan mo yung UWA na dati deputy mo si Arnel Ignacio. So ngayon, nang umalis ka, nilagay ni BBM si Arnel Ignacio bilang hepe ng UWA. Pero ang UWA administrator, alam mo yan, Mr. Hans Kakdak, wala kang kapangyarihan na iparelease ang pera. Ang tanging kapangyarihan mo mag-approve lang ng proyekto, kung ano man ang-approve, at ang pagbabayad dyan ay dadaan yan sa UWA board. At hindi makakakuha si Arnel ng pera na ipambayad doon sa binagbilhan niya ng 1.4 billion kung walang approval ng UWA board. Kaya, I'm just wondering, hinahanapan kita ng ebidensya, asan ang ebidensya mo, Mr. Hans Kakdak, na hindi nga nagpaalam si Arnel Ignacio sa UWA nang matuloy-tuloy yan. For all you know, ang land bank din nagpresyo niya kung magkano. Hindi naman si Arnel, hindi naman yun ang nagbenta ng presyo. Land bank naman, kaya ang land bank kasi may kapangyarihan yan magpresyo kung sila magbabayad kasi government office yan. Pagdating po sa usapin sa agraryo, ang land bank po ang nagdedetermina pauna kung magkano ibabayad nila sa may-ari ng lupa para ibigay ang lupa sa mga farmers o farmer beneficiaries. Kaya, kung hindi totoo ito, you have to prepare yourself. Kakasuhan ka dito ni Arnel. Ayawan ko lang kung si Arnel, siya lang may karapatan kumaso sa'yo. Kung papatawarin ka niya o hindi. Sinira mo yung karapatan niya, ang kanyang pangalan. Ang ganda-ganda ng pangalan ni Arnel Ignacio sa mga OFW. Siya lamang nakapag-isip ng paggawa niyang OFW lang sa airport. Na pag dumating ang mga OFW galing Pilipinas, pwede sila magtambay doon, libre wifi, libre kape, libre lahat ng merienda, pagkain. At kung alis man sila papuntang abroad, pwede sila mag-standby doon habang hinihintay nila ang kanilang eroplano papunta sa abroad. Siya lang nakapag-isip ng ganun. And besides, ang nakuha ko na balita sa mga nagrereklamo pala din ang mga recruiters na mga negosyante laban kay Kakdak. Na kung ano-ano, naging stricto siya sa ang mga recruiter kasi mayroon silang sariling halfway house na lahat ng mga kanilang na-recruit na bago ilabas papuntang ibang bansa ay dito muna sila nakatira. Stricto siya, pati measurement daw ng kaba, pati measurement kung ano, pintura ng mga tinitirhan ay stricto siya. Mayroong pinasira pa nga doon na may nabasa ako kanina na pinasara na parang religious church na nagtuturo sa kung ano-ano. Ang tingin ko lang doon, inakusahan na nag-illegal recruiter. Grabe naman ito si Hans Kakdak. You're becoming unreasonable. Kung mayroon ka man ng ebidensya, bakit hindi mo ilabas? Yan lang na inahantay namin. Bakit isang buwan na tapos wala ka pag kaso na ikaso sa tao? Yung pala gusto mo lang ilalagay ang tao mo na si Attorney Kaunan. Yan lang naman ang kwento. Tapos, ikaw ba? Sigurado ka ba, Kakdak, na hindi ka tatanggalin? Nakapag-courtesy resignation ka na ba kay BBM? Sigurado ka ba na hindi tatanggalin ni BBM? With that performance of yours. Nagalit lang kayo kasi inutusan kayo ni Lisa Araneta Marcos na gawa ng paraan ng OFW ay buboto papabor sa mga alyansa candidates. Ang nangyari, bumaliktad. Zero ang alyansa candidates. Lahat po na binoto ng OFWs natin ay panalo pong ang mga OFW. Panalo sila. At panalo yung PDP, 10. Tsaka plus si Aimee, tsaka si Villar. Ganun po. So, Hans Kakdak, inuulit ko yung hamon sa'yo. Magiging fair ka naman. Maging fair ka naman. O, bago ako alis, pakinggan mo natin sandali si Arnel Ignacio. Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento.
So, kaya ho ako nagugulat sa mga pangyayari. Nung 2018 pa nga lang, kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. See, this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1 is 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng, actually sa aming vision, paraiso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, narito tayo, itong pinag-uusapan natin. Yun ang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. So anyway, kung ako naman ang tanongin mo, ay ang piling niya ni Kakdak, na isahan siya, hindi siya nakakuha ng komisyon. Yan lang na napiling ko dyan. At pangalawa, ay gusto niyang iupo yung kanyang tao para control niya. At kung may proyekto man sa UWA, dadaan sa kanya. Ha? Mr. Hans Kakdak, yan po ang paningin ng mga tao sa iyo. Nagagalit ka lang dahil hindi ka nakatikim ng tinapay. Yan po ang aking ikon sa iyo. Kasi hanggang ngayon, mahigit 1 linggo na, paray ka lang ako sa paulit-ulit ang kwento mo na hindi dumaan sa UWA, na nabili, imposible po mangyari na hindi dumaan sa UWA yan. Ganun lang ho kasimple. Kung totoong lumabas ang pera, dumaan po sa UWA yan. Ikaw pang chairman ng UWA, hindi mo masasabi mo na hindi dumaan? Anong klase? Unang-una, paano mo ipaliwanag sa amin, Hans Kakdak, na bakit inaprubahan ng Commission ng Department of Budget and Management ang pagpalabas ng pera? DBM po nag-approve ng pagpalabas ng pera sa pamamagitan po ng Special Allotment Release Order at sa pamamagitan ng Notice of Cash Allocation. May ilalabas na kayo at yan lamang ang babasihan ng Land Bank of the Philippines na ilabas ang pera ng UWA at ibayad doon sa kung sino man nagbenta ng lupang yun. Yan ang masasabi ko rito. Kaya bullshit you are. Pasensya na kung ang masasabi ko sa iyo, you are talking, madaldal ka. Wala ka namang ebidensya pinakita. Ha? Hanggang dyan na lang. Hanggang ngayon lang, kwento ka pa rin kwento, Mr. Kakdak. Kasabi ka ni nung nasirang si Danny Hernandez, ang tawag niya sa iyong kamag-anak na police general, si Kakdak. Yeah, kakadol. Kakadol. So, yan lang masasabi ko. Magandang umaga po sa lahat. At happy Sunday. At magsimba po tayo sa mga kaibigan ko mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.